Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, siyempre sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin ang Chief Justice daw ng Senado na si Senadora Risa Hontiveros. Sinagot at binanatan po yung mga hiling daw ni Pastor Kibuloy sa kanyang pag-attend sa Senado. At dinaig pa raw po ang 10 utos ng Diyos, ang sabi ng Senadora, dahil ang hiling o ang sinasabi ng pastor ay 17 kahilingan pa. Kaya sumobra pa raw. At syempre, bago natin umpisan mga katambay, meron tayong maliit na channel sa YouTube, ang Tambayang Makabayan. At ganun din po sa TikTok, Tambayang Makabayan. Syempre, ang komento ni Kamanong. Maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng ating maliit na channel. Salamat po ng marami mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang pahayag ng sinasabing Chief Justice ng Senado na si Senadora Risa Hontiveros, mga katambay. Ito po, setup ko lang po. Painggan po natin. At komentuhan natin. Mga kasama, sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Yan po mga katambay, ang pahayag po ng nagpapaka-abogado at nagpapaka-justice at nagpapaka-sinasabing huwes ng senadora ng Senado. At marami na raw nasasayang ang Pastor Kibuloy na hindi pagsagot, hindi pagpunta sa hearing na dapat sagutin niya by the record, mga tambay. Di ba? Yun ang sinasabi ng senadora na sinasabing Chief Justice ng Senado. Ang nakakalungkot lang po, di ba dapat kami magtanong mga kababayan, di ba? Tayo magtanong, mga katambay. Hindi po ba nasasayang din ng pondo ang pera ng bayan sa ginagawa nyo, Miss o Mrs. Senadora Risa Hontiveros? Kakahiring po na sinasabi nyo ay napakabigat. At sinabi nyo pa Happy Women's Day at napakaraming kababaihan ang naapi ng Pastor Kibuloy. Di po ba? Napakabigat at napakarami ng paratang na sinasabi nyo po na dapat sagutin ni Mr. Kibuloy, di ba? Bakit po ba? Napalitan na po ba ang Korte ng Pilipinas at nasa Senado na ba ang Korte ng Pilipinas? Mga katamba, itama nyo po si Kamanong kung mali. Komentuhan nyo po si Kamanong kung mali ang sinasabi ni Kamanong na nasa Senado na ba ang Korte ng Pilipinas dahil yung mga bintang na sinasabi kay Kibuloy, hindi po ako makakibuloy, number 1. Hindi po ako panatiko ni Kibuloy.
Ang kinukumentuhan ko lang po yung sistema ng justice sa kanang posisyon ng bawat step ng government natin, di ba? May mga bawat step at may kanya-kanyang function ang gobyerno natin, di ba? Iba ang function ng executive, di ba? Legislative, di ba? Ito, di ba? Nasaan po sa part si Senadora Risa Hontiveros, di ba? Ano po siya? Senador, di ba? Hindi po siya dapat lumitis dyan, di ba, mga tambay? Di ba? Ang kailangan niya dyan, di ba, magbalangkas at gumawa ng batas, di ba? Hindi para usigin ang isang taong sinasabing napakaraming kasalanan at napakabibigat, di ba? Na kasalanan na dapat sagutin ni Kibuloy. Ang proper venue na dapat ba? Sa Senado? Dahil ang nakikita ni Kamanong, ang ginagawa lang ng Senado, lalo sa pangunguna daw ng Chief Justice ng Senado, exposure. Exposure, di ba? Wala nang iba. Wala namang magagawa ang Senado eh, di ba? Walang magagawa eh. Hindi nila mapapakulong si Kibuloy sa kulungan ng Senado. Dadaan pa rin sa tamang venue. Sa korte pa rin ang pag-uusapan niya sa huli, sa korte. Kaya ayaw dalhin sa korte. Sa tingin ni Kamanong, mawawala na ng saysay ang Senado. Pag dinala kasi agad sa korte yan, hindi na pwedeng magsalita. Si Chief Justice daw ng Senado na si Risa Hontiveros. Never niya nang papakailaman yan at bawal sa batas. Nasawsawan niya kung nasa korte na at nag-hearing na. Di ba? Kaya hindi niya gagawin yan. Kasi, nahandyan kasi yung media mileage na kailangan daw di umano ni Risa Hontiveros dahil nangangarap din daw yan na maging presidente ng bansa. Kaya kailangan niyang laging nakikita sa media at napakagaling kuno ng kanyang ginagawa. Pero hindi niya trabaho yan. At napakaraming nasasayang na pera sa ginagawang hearing. Lalo na lalo na doon sa ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros. Milyon-milyon po ang nagagastos ng bayan dyan. Nauubos po ang pera ng bayan, kakahiring. Na yan naman bandang huli, sa korte pa rin pag-uusapan niya, mga katambay. Di ba? Hindi ba tayo nanghihinayang eh. Ako nanghihinayang mga katambay. Nanghihinayang ako sa pera na uubos sa Senado. Di ba? Na hindi naman dapat na doon pag-usapan yan. Kung sinasabi niya isang damukal at napakabibigat ng testigo o ng sinasabing inape o ginahasa at napakarami pa. Di ba? Na inape, ginasa, di ba? Hindi binigyan ng tamang sweldo ang Kibuloy, di ba? Pero pinipilit sa Senado at iko-contempt pa, di ba? Pinakocontempt pa nga eh, di ba? Eh yung mga senador na may isip, yung mga may isip na senador, hindi sila pipirma eh. Dahil mga may isip sila, tama isip nila na hindi yun ang tamang proper venue yung ginagawa ni Senadora Risa Hontiveros. Di po ba? Sa korte na yan. Di ba? Eh kaya lang, syempre, ngayon sa panahon daw di umano ng bagong Pilipinas, nagsama-sama na daw sila para pabagsakin dahil yan ang nakikita ni Kamano una bago ko ituloy sa mga Duterte yan. Yan nakakabit. Lalo si Kibuloy, kasama sa Duterte yan dahil yung istasyon daw ni Kibuloy ang nagagamit ng mga Duterte. Lalo sa darating na kampanyahan. Diba? Kaya kailangan pabagsakin din daw nila ang Kibuloy. Kasama yung istasyon na binabakbakan din sa kamera, di ba, mga tambay? Yan ang nakikita ng mga taong bayan ngayon. Di ba? Kaya nagsama-sama na ang mga makaliwang grupo, mga aktivista, mga media, at ang sinasabi nilang pati ang bagong Pilipinas na pamahalaan kasama sa nagpapabagsak di umano sa mga Duterte para hindi na wala ng Duterte na maging presidente ang Pilipinas. Di ba? Lalo-lalo yung mga makaliwang grupo na takot sila sa mga Duterte pag naging Pangulo. Di ba? Baka mawala na sila. Di ba? Hindi na sila mag-function pag may isang Duterte na naman ang naging Pangulo ng Pilipinas. Kaya babakbakan nila yan ng 6 na taon. Di ba? Napakarami nila ini-issue yan. Inuuna lang nila si Kibuloy. Binabalda nila si Kibuloy. Di umano. Para malaking puwersa ang mawala
sa mga Duterte, guys, kasi may media, may sariling istasyon, may sariling media ang Kibuloy na nagagamit ng mga Duterte, di ba? Kaya kung pag-aaralan natin, di ba, malalim na politika po ang ginagawa po nila sa Kamara, sa Senado, di ba? At lalong-lalo na sa Chief Justice daw ng Senado na nagpapaka-abogado na, piskal, at yun nga, Chief Justice, ang hearing ng hearing, kumakape ang ulo ni Kamanong sa kakagastos ng Senado at ang mga taong bayan, wala naman tayong magagawa, di ba? Wala. Hanggang ano na lang tayo, komento na lang. Sila'y nasa pwesto, di ba? At pag sila'y nasa pwesto, para silang mga hari. Mga hari sila. Kung magsalita, parang hindi lingkod bayan, mga katambay. Parang hindi lingkod bayan pag nasa pwesto na ang mga hinalal natin, mga hinalal. Ang sinasabi nga, di ba? Pag nakampanya, maglilingkod sila. Sila'y trabahante ng taong bayan. Pero pag nakuha na nila yung power na inaasam-asam nila, puro na raw sila hari. Puro na daw sila boss. Di ba? Na sila na masusunod. Hindi na ang boses ng bayan. Di umano. Di ba? Yan po ang nakakalungkot na bawal ang waldas sa bagong Pilipinas. Pero sa nakikita ni Kamanong, sa Senado pa lang, kung mag-ubos ng pera, sobra-sobrang magwaldas. Di ba? Ganon din sa Kamara. Sobra-sobrang magwaldas ng pera. Di umano. Di ba? Sa PI na sinusulong, sa Chacha, di ba? Advertise pa lang ng TV, milyon-milyon na, daang milyon na ang nauubos. At yung ginagawa nilang, ayuda, daang milyon o bilyon ang inuubos, di ba? At nagkabilihan pa ng mga isa-isandaan, 10,000 daw, 5,000, para lang papirmahan ka doon sa PI, di ba? Tapos ito pa, Senado, si Chief Justice, puro hearing, puro waldas ng pera yan. Wala nang mapapala ang taong bayan niya sa ginagawang hearing ni Senadora. Wala, sa totoo lang, wala. Wala naman nagagawang batas eh. Di ba? Gusto niya puro sa kanya lang ma-focus ang media, siya pag-usapan. Yun lang naman nakikita ni Kamanong dyan eh. Dahil merong ambisyon, di ba? Kaya kawawa ang taong bayan. Imbis na yung ginagastos na pagwawaldas ng pera sa Senado, sa Kongreso, binili na lang sana ng bigas. Binili na lang lahat ng bigas yung mga ginagastos nila. Baka kahit pa paano eh, mga sa isang araw, isang linggo, mapababa man lang nung binili nilang bigas yung ginagastos nila ron bilyon-bilyon, daan-daang milyon, di ba? Kahit isang linggo, nakatikim tayo ng 20 pesos na bigas, di ba? Doon sa maititipid nila, di ba? Yun lang po mga katambay, talagang sa bagong Pilipinas, sabi nila, di umano, magtitiis tayo ng 6 na taon. Muli po, si Kamanong po, nag-iwan po siyempre, mahalin pa rin natin ating bansa at hindi natin kailangan siyempre ang giyera. Tis-tis lang po, may pag-asa pang makabangon tayo muli. Paalam, bye-bye.